Good morning! Magandang umaga, Sir Aljo, at magandang umaga rin po sa ating mga tagapakinig. Nagkukwentuhan kami dito, Atty. Ed, di ba? Dapat pag yung elementary days natin, high school, dati kasi, wala kang makita masyadong junk foods eh. Kita mo, marami doon, mga maruya, mga suman, bukayo, swerte-swerte lang kung may pera, kakain ka ng fast food. No? Kasi itong sinasabi ng DepEd ngayon, dapat daw ipagbawal yung mga soft drinks, junk food sa maskwelahan sa loob ng kantin. Pero paglabas mo ng kantin, marami sa labas nagtitinda ng kung ano-ano. Well, anyway. Opo, Atty. Ed, ito lang. Ano ba kung basa nyo dito? Dito sa impeachment nito, binalik nga sa tawag nito sa House of Representatives. Pwede ho ba yung mangyari? Uusad ba talaga impeachment trial? May mga paglabag ba sa batas, sa saligang batas ang ginawa ng impeachment court? Alam mo kasi dapat liwanatin natin yung konsepto nung tinatawag natin presumption of regularity. It's a doctrine in law, no? Where an agency, for example, or an instrumentality of government, yung kanilang pagkilos, ang presumption ay legal at regular. So, ibig sabihin, only the court can question the validity of the same. Ang problema kasi dito sa impeachment na ito, naturalmente, kapag binasa mo ang Constitution, syempre, nilay down lang nila yung mga general principles because obviously it's the Constitution. Hindi naman lahat sasabihin na pwedeng gawin dyan. Hindi naman yung lahat ng proseso, no? From step 1 hanggang sa dulo ay spell out dyan. And in fact, I even attempted to read the deliberations of the framers of the Constitution. Binasa ko pinagdebatihan nila yung tungkol dito sa impeachment. So basically, kinopya lang naman natin yung impeachment sa ating sistema at sa sistemang pangdaigdig because impeachment has been recognized as a tool para mapaalis mo yung kinikilala mo na tiwali doon sa gobyerno. Pero na pinag-uusapan nila yung impeachment, ang understanding nila yung mga normal setting, di ba? May panahon pa, magsusumiti ang House of Representatives, kukunin ng Senado, tuloy-tuloy, walang problema, kagaya na nangyari kay former Chief Justice Corona. Hindi nila na-anticipate yung ganitong sitwasyon na kung saan halimbawa ay wala ng tiyempo. Diba? Kasi sinabit ng House yan noong February na magkakampanya na sila. Alam mo, technically, ng time na yon na sinabit yan ng Kongreso, dapat doon, tuloy-tuloy silang nag-constitute into an impeachment court kasi yung 19th Congress hindi pa naman tapos. Ano nga naman ang gagawin nila? Nangangampanya na sila. Tapos ngayon tapos na yung kampanya, ang problema ay kulang naman din ng tiyempo or panahon. Hindi ito na-anticipate noong mga framers ng ating saligang batas na pwedeng mangyari pala. So kaya nga itong pangyayari na ito, certainly involves a lot of actions na hindi na-anticipate mismo ng batas. Kaya kung tatanungin mo kung legal ba to or hindi, pansinin mo, depende sa kakausapin mong legal expert, depende sa kakausapin mong abogado, iba't iba talaga yung opinion nila, iba't iba yung pagtingin nila. May nagsasabi, hindi dapat ibinalik, ba't ibabalik mo? Ikaw yung impeachment court, dapat tuloy-tuloy ka na. May nagsasabi rin, dapat hindi nga yan binalik. Dapat ang mag-question ng articles of impeachment, yun mismong depensa. Sabihin nila, ito ay kulang. So, ang daming issue ang daming issue. But right now, honestly, the Senate can do anything what it wants to do. Kasi nga may presumption of regularity. Kapag nag-decide silang ituloy yan, di wala tayong magagawa. Pag nag-decide silang putulin, wala din tayong magagawa. Bakit? Kasi korte lamang ang magsasabi na mali yung ginagawa nila. What we can have right now are opinions on the matter na mali yan, hindi nyo dapat ginawa yan. Pero kasi hindi na pag-uusapan yan, binabasa ko yung mga opinion sa social media, yung mga interview sa TV at sa radyo, pinagtatalunan nila yung constitutionality. But the thing about this is that under the law, di ba, yung issue ng unconstitutionality, only the court can address that. Kaya nga malakas ang loob I remember even itong si Senate President Chis Escudero, na by the way, naiilang ako sa kilay pag napapanood ko sa TV. But that's another story. Diba? Nakakailang talaga. Inisip ko, sino kayang gumawa nito, di ba? Parang iba So anyway. Na-influensya siguro sa asawa. Siguro. Parang may pagtataray ang kilay niya. Pero anyway, kagaya nga ng sinasabi ko, he was even interviewed, di ba sabi niya, you go to court. Everything we do enjoys the presumption of regularity, which is actually true.
Because we are in a situation right now, nakagaya ng nasabi ko, ito po sa mga tagapakinig natin, binasa ko na po yung deliberation ng framers kung paano nila pinagdebatihan ito. Hindi nila napag-usapan yun kasi hindi nila na-anticipate na pwedeng mangyari yun, na wala ng tiyempo, 5 araw na lang, 10 araw na lang, 1 buwan na lang ang natitira, paano ba ang gagawin? So, but everything is water under the bridge now. Kagaya ng sinabi ko, nung finalya ng Kongreso ng February, kahit may kampanya nun, duty-bound sila technically to convene and to constitute an impeachment court. Kasi ang ginamit na word doon, forthwith, at ang definition ng forthwith, contrary doon sa sinabi ni Senator Cayetano, na di ba sabi ni Senator Cayetano, hindi daw ibig sabihin nun agad-agad, ibig sabihin susunod na. Which is not true because under the plain meaning rule or doctrine, ang definition ng forthwith immediately without delay, hindi ba? Pero syempre, si Cayetano din naman yung nangako ng 10K kasi hindi natin nakuha pa. Pero joke yan. But that's exactly the point. Dapat tinuloy nila yan ng February. Kaya ngayon, ang laki ng problema natin. How do we do? May issue pa ng pag-carry over sa 20th. Sinasabi ni Justice Ascuna, kasi isa siya sa mga nag-deliberate sa Ligang Batas, pwedeng ituloy. Pero yun opinion niya. Pero pag binasa mo yung deliberation of framers, silent sila doon. Bakit? Hindi naman nila na-anticipate na mangyayari yun eh. Sipin mo naman, Sir Aljo, sa 3 taon na meron ang isang kongreso, bakit hindi naman nila anticipate na may magpapile ng impeachment kung kailan patapos na? O kaya ang issue dyan, pwede bang i-carry over? Again, marami na namang mga usapin dyan. Hindi ba may nagsasabi hindi na pwede because it's a different Congress. May nagsasabi naman pwedeng ituloy because impeachment is a different case. Because in this case, the Senate is acting not as a legislative body but as an impeachment court. So binabanggit ko na yung mga iba't ibang mga opinion, but at the end of the day, korte lang ang makakagawa nito. And right now, may mga nagsampa na sa Korte Suprema at hindi ako magtataka kung may magsasampa pa. Okay, thank you so much, Attorney Ed Chico, political analyst. Good morning. Maraming salamat po. Good morning, Pirada.